So, good day po everyone. So, ngayon po pag-uusapan po natin yung isang very important part ng research, no? Which is yung sampling techniques and data collection method. So, hindi na po ako nag-open ng camera. So, sorry kung na-late ang pagbibigay ng discussion. Hindi ako nakapag-record kasi po na-busy po kami sa OPCR, no? So kung halimbawa kayo, no? So before we start, no, 'di ba, halimbawa, kung gusto mong malaman kung masarap po yung pagkain sa isang restaurant, 'di ba? Kailangan mo bang kainin lahat ng pagkain sa menu para lang malaman mo na masarap? So siyempre hindi, 'di ba? So kaya kailangan natin ng research, no? So gano'n din po sa research, hindi po natin kayang kunin yung opinyon ng lahat ng tao. Kaya po gumagamit po tayo ng sample, no? So instead po na pag-aralan natin lahat, no, we study a smaller group na representative po ng buong population, no? So today po we will discuss sampling techniques and data collection methods, no? So isa po ito sa pinaka-importanting part ng research. Especially po kung kayo po ay syempre especially kung kayo is mga future entrepreneurs or researchers or decision makers, no? So ito po ang ating mga desired learning outcomes or DLOs. So at the end of this lesson, ini-expect na kaya nyo na pong ma-explain po yung iba't ibang sampling techniques, ma-differentiate nyo po yung probability tsaka non-probability sampling, and may apply nyo yung tamang sampling sa gagawin nyo pong business research. So makapili po kayo ng tamang data collection method, depende po sa problem, no? So hindi lang kayo basta kukuha ng data dito, matututunan nyo din po kung paano po kumuha ng tamang data sa tamang method or tamang paraan. So 'di ba nga, no? In research, it's often impossible to collect data from everyone. Instead, researchers select a smaller group called a sample. So, kung gusto mong malaman, halimbawa kung masarap yung milk tea sa isang shop, 'di ba? Siyempre hindi mo naman nga titikman lahat, 'di ba? So, kahit isang sample lang, makakakuha ka na ng idea. So, ganun din sa research, no? Sa research, hindi po practical na kunin lahat ng data ng tao. Bakit? Siyempre, masyadong mahal. 'Di ba? Kasi kung o-orderin mo lahat sa menu, hindi mo naman kaya 'yon, 'di ba? And masyadong matagal, tsaka masyadong komplikado. Kaya ginagawa po ng researcher, pumipili po sila ng mga maliliit na grupo na tinatawag ngang sample, no? So, halimbawa, may coffee shop ka, meron kang 1,000 na customer sa loob ng isang buwan. 'Di ba? Siyempre hindi mo naman isa-survey lahat ng 1,000 na 'yun. Ang dami-dami mo, no? So kahit 100 customers lang, basta tama po yung pagpili mo dun sa customer, valid na po yung ah, result, no? So bakit ba kailangan tama, no? So ngayon, bakit ba importante na tama yung sampling technique, no? So sabi diyan, choosing the correct sampling technique and data collection method ensures number one, accurate result. Siyempre, kung tama yung sample mo, ang expect mo, mas malapit po sa real situation yung result. Halimbawa kung puro teenager lang yung sinorvey mo sa coffee shop na itatayo, siyempre, magiging bias po yung resulta nun. Kung yung target mo is lahat ng customers. 'Di ba? Number two, reduce bias. Ano ba yung bias, no? Yung unfair o kaya one-sided result, no? Halimbawa, no? Kung yung friends mo lang yung tinanong mo, syempre, puro positive feedback yun. Si kaibigan mo yun eh, di ba? Yung iba mahiya sa'yo. Lalo na kung nilibre mo, di ba? So, bias po siya, no? So, number three, reliable decision making. So, kung tama yung data, tama din po yung magiging decision. Halimbawa, kung sinabi ng data na mas gusto ng, 'di ba, nangalap ka ng data. Tapos sinabi ng data na nakuha mo, no, mas gusto pala ng customer yung ice drink. So pwede kang mag-focus sa ice menu. Okay po? So ano pa?
efficient use of time and resources. Bakit? Kasi po mas mabilis, mas mura, mas practical. Halimbawa, no? Sabi ko nga kanina, instead na mag-survey ka ng 1,000 tao na pumunta sa coffee shop mo, no? Pwedeng 100 lang, no? Mas konti yung effort, pero useful pa din, no? Makakakuha ka pa din, no? So, i-connect po natin to sa business, di ba? Kayo, mga future entrepreneurs, hindi kayo pwedeng mag-decide based sa feeling lang. Paulit-ulit ko po itong sinasabi. Sa negosyo, hindi ka pwedeng mag-decide based sa feeling lang. Feeling ko gusto nila to, mukhang okay na to, hindi. No? Dapat meron kang pagbabasihan na data. May basis ka, meron kang ebidensya. 'Di ba? Halimbawa, may online clothing shop ka. 'Di ba? Napansin mo bumaba yung sales. Siyempre, instead na hulaan mo yan, mamatay ka kakahula, mag-conduct ka ng research. Pero syempre hindi mo naman kayang tanungin lahat ng customer. Kaya pipili ka lang ng sample customer. And syempre gagamit ka ng tamang sampling technique. Kokolekta ka kasi ng gamit, no? Kokolekta ka ng data, gagamitin mo yung tamang method. So, ang resulta nun, mas magiging data-driven yung decisions mo, no? So, kung meron kayong small food business, paano nyo naman malalaman yung kung gusto ng customers yung product nyo, di ba? Pwede kayong magbigay ng survey form, feedback form, or yung simpleng i-observe nyo, di ba? So, syempre, pipili ba kayo ng kahit sino lang, no? So, kailangan may tamang sampling. So, bago po tayo mag-deep dive sa sampling techniques, kailangan muna natin maintindihan yung basic terms, no? Ito yung mga research vocabulary natin. So, kasi kapag hindi po malinaw yung terms, mahihirapan po tayong intindihin yung buong topic. So, himayin natin sila. So, population, no? So, the entire group of individuals or objects that the researcher wants to study. So, ang population daw is yung buong grupo na gusto mong pag-aralan. So, hindi lang siya tao, pwede rin siyang produkto, pwedeng events, or kahit anong subject. No? Halimbawa, no, lahat ng customers sa coffee shop. Ibig sabihin lang lahat ng customers. Lahat. No, walang excluded. No, lahat nga eh. 'Di ba? So, example, 'di ba? All customers of a coffee shop, no? Parang yung binigay kong sample kanina, pero lahat 'yun bibigyan mo ng survey. So ano pa, kung may online shop ka, 'di ba? Syempre pag when we say population, lahat ng buyers mo this month kasi nga population ng usap eh, 'di ba? So halimbawa, if yung study nyo tungkol sa students sa school, ano yung population? Syempre lahat ng students, no? So ganun po ang population. So ano naman yung sample? A subset of the population selected to participate in the study. So yung sample daw is bahagi lang yan ng population na pinili mo. Halimbawa nga, 'di ba, yung 100 customers surveyed from the coffee shop. Yung population, lahat na naging customer niya, kung 1,000 yun, 1,000. So yung sample 100 lang, no? So hindi lahat pero representative lang, 'di ba? So, halimbawa, para mas maintindihan nyo, yung population, yung buong pizza. 'Di ba yung buong pizza, marami yung slice. Yung sample, yun po yung isang slice. 'Di ba? So, halimbawa, tatanungin nyo, pwede bang sample ang 5 friends mo lang? Pwede. Pero may risk ng bias kasi nga, friends mo lang. No? So, naiintindihan po. So, sampling, the process of selecting portion of the population for study. Ayan naman yung process ng pagpili ng sample, yung sampling. Diyan mo i-decide kung sino ba yung mga isasama mo sa survey, di ba? So, paano ka ba pumili ng respondents? Random ba? Or friends mo lang ba? Or meron kang specific group? So, lahat po yan is part ng sampling. So, sampling frame. A list of all members of the population from which a sample is drawn. So, ayan na po yung listahan ng population. Example, no? Yung customer database ng coffee shop, no? So, parang master list kung saan ka po kukuha ng sample. Kung mali po ang list, mali yung sample, anong expect nyo? Mali yung result, no?
So, inuulit ko po, ang sampling frame, ayan, nandyan po ang listahan ng population. Nandyan po yung database ng customer mo, no? Kung baga, in short, yan po ay ang tinatawag na master list mo kung saan ka kukuha ng sample. So, probability sampling. No, a sampling method where every member of the population has a known and equal chance of being selected. So, lahat daw po ng members ay may equal chance mapili. Halimbawa, 'di ba, nagra-random selection ka ng customer mo. So, parang raffle. Lahat po may chance manalo. Ano yung advantage? Siyempre, lahat may chance manalo, walang bias. And mas reliable po siya. Okay po? So, ano naman yung non-probability sampling? A sampling method where not all members have an equal chance of being selected. So, hindi naman lahat may equal chance. Kabaliktaran to nung probability sampling. Halimbawa nga, friends mo lang yung sinurvey mo. So, iyan po yung pinaka-common, no, sa research. Anong advantage? Siyempre, madali tsaka mabilis kasi familiar ka na sa kanila eh. Ano naman yung disadvantage, no? May bias yung process ng pagkuha mo ng information, maaaring hindi accurate yung makuha mo, no? Anong sample lang ng probability sampling? Survey, interview, observation, pwede mong gawin yan, no? Yan na yung actual na pangongolekta mo ng gusto mong malaman na sagot sa research mo. Okay po? Data collection, the systematic process of gathering information for research purposes. So, process daw po ng pagkuha ng information. Gamit mo yung survey mo, yung interview, or yung observation mo. So, actual daw po na pangongolekta ng sagot, no? So, di ba magpapamigay kayo ng mga questionnaire, or mag-i-interview kayo, no? Data collection po yun. Instrument, a tool used to collect data such as questionnaire or interview guide, no? Yan po yung mga tools na ginagamit mo sa pagko-collect ng data. So, kung yung data collection, parang yun yung pagluluto, yung instrument naman, yan yung mga gamit mo o yung kitchen tools, no? Para manguha ng data. Bias. So, a systematic error that affects the accuracy of results. Yang error na yan yung nagiging dahilan ng unfair results. Halimbawa, yung kinuha mong respondent, puro lalaki, syempre may bias. So, kung puro friends mo lang yung tinanong mo, malamang same opinion lang yung makuha mo, hindi balance, no? So, may bias. So, important reminder, yung bias ay enemy po yan ng good research. So, kailangan po walang bias. Reliability, the consistency of measurement tool. So, ayan po yung consistency ng results. Kung ulitin mo po yung survey, same result pa rin, no? Kasi nga reliable, consistent. Pag consistent, hindi nagbabago. Halimbawa, 'di ba yung timbangan? Kung pabago-bago po yung result ng timbangan, hindi siya reliable. So ganun po. Pag reliable, hindi nagbabago, consistent. Validity, the accuracy of a tool measuring what it is intended to measure. So tama ba yung sinusukat mo? Gusto mong sukatin yung satisfaction pero ang tanong mo ay tungkol sa price lang. Siyempre hindi po yun valid. 'Di ba? Pag valid, tama po yung tinatamaan. 'Di ba? Halimbawa yung dartboard, dapat tama yung target, no? Pag maling target yung tinamaan mo, hindi valid. So, class, tandaan nyo, yung research hindi lang basta pagtanong. Process po yan ng pagkuha ng tamang impormasyon. Gamit po yung tamang paraan para sa mga tamang tao or galing sa mga tamang tao para maging valid. So now, alam na po natin yung basic terms. Punta na po tayo sa pinaka-core ng lesson natin. Yung sampling techniques. Ito yung iba't ibang paraan kung paano ba tayo pumipili ng respondents. No? So, probability sampling methods. These methods reduce bias and allow generalization of result. No? So, itong method na to, mas scientific siya, less bias daw. So, pwede mo i-generalize yung result. So, mas reliable po yung conclusion mo.
So, simple random sampling. So, lahat daw po ng members may equal chance mamili, no? So, example, a startup randomly selects 50 customer from its database. So, parang raffle, kahit sino po pwedeng mapili. So, pag may 500 customer ka, gumamit ka ng random generator, pumili ka lang ng 50. So, bakit kaya fair yung method na to? Kasi walang pili. Lahat po is may chance. So, number 2, systematic sampling, selecting every nth member from a list. So, pumipili ka ng every nth member. Example, every fifth customer ang sinurvey, diba? Every fifth customer entering the store. So, customers entering the store, 1, 2, 3, 4, 5. O, magsusurvey ka, isusurvey mo yung pang 5. 6, 7, 8, 9, 10. Yung pang 10, isusurvey mo ulit, no? So, ano naman yung advantage? Siyempre, mas organized siya and mas madaling i-apply. So, dapat walang pattern yung list, no? Reminder. Kasi baka magkakos po ng bias. Hindi po magiging valid yung result. So, number 3 is stratified sampling. Population is divided into subgroups, strata, then sampled proportionally. Hinahati daw po yung population into groups. Then, kukuha sa bawat grupo. Example, di ba? Divide customer by age groups, 18 to 25, 26 to 35, and 36 to 45. And randomly select from each. So, hindi lang basta random, balance sampling yan. So, kung mas marami yung customers, dapat mas marami rin po sila sa sample. So, anong advantage nun? Siyempre, mas representative and mas balance po yung data na makukuha. Okay po? So, cluster sampling. Population divided into clusters, then entire clusters are randomly selected. So, naka-cluster siya, ibig sabihin naka-group yung pinipili, hindi siya individual. Sample, pumili daw po ng 3 branches ng fast food. So, lahat doon sinurvey daw po, 'di ba? So, explanation, no? Instead po na paisa-isa, by group po yung ginawang selection. So, kung nationwide po yung study mo, syempre, pipili ka lang po ng ilang city kasi na mahihirapan ka. No? Time consuming and syempre, costly. Okay po? So, dito naman po tayo sa non-probability sampling methods. So, used when probability sampling is impractical. So, yung non-probability sampling daw is practical, fast, common din sa students, pero may risk siya ng bias. So, bakit? So, number 1, convenient sampling. Selecting respondents who are easily available. Kung sino lang yung madaling ma-reach. No, kaya nga convenient eh. So, example, survey student inside the classroom. So, iyan yung kung sino na lang po yung nandyan, kung sino yung madaling makita, kung sino yung mabilis. No? Ano yung disadvantage? Siyempre, mas mataas yung bias. No? Kasi masyadong convenient. So, number 2, purposive sampling. Selecting respondents based on specific characteristic. So, pinipili po sila based sa specific na criteria. Example, interview only repeat customers. So, repeat customers lang yung ini-interview kasi may target kang specific group. So, only business owners or only online sellers. So, ganun lang. May specific characteristic ka na hinahanap. So, quota sampling. Selecting respondents to meet specific proportion. So, may required number per group. So, halimbawa, no, ayun nga, ensure 50% male and 50% female respondents. Meron ka dapat na target distribution. So, quota sampling po yon. Snowball sampling. Existing participant refer new participants. Para siyang referral system. So, halimbawa, interview startup founders who recommend other founders. No? Yung startup founder, nire-refer po ng ibang founder. Parang networking, di ba? Nire-refer. Tapos may mga komisyon. No? So, yung mga hard to find respondents. Yan.
So, after natin pumili ng sample, paano naman natin kokolektahin yung data, 'di ba? Paano naman tayo kukuha ng information? So, diyan na po papasok yung bakbakan natin. Depende po sa kailangan mo. Pwedeng ikaw po mismo yung kukuha ng fresh data, primary, o gagamit ka ng data na nahanap ng iba, yung secondary data, no? So, punta na po tayo sa data collection methods. So, primary data collection, ikaw mismo yung kukuha ng data. Yung mga data na diretso mong kinuha mula sa source, ikaw po yung nag-effort. Ikaw yung nag-survey. Yan po yung ibig sabihin ng primary data collection. So, ano naman yung survey? A structured questionnaire distributed to respondent. Halimbawa, yung mga Google form, di ba? So, best po yan sa quantitative research. Tsaka sa large sample sizes or sa maraming respondents. Halimbawa, yung customer satisfaction, 'di ba, may rating yun na 1 to 5. So ano ba 'yon, 'di ba? Listahan, may mga listahan yun ng mga tanong or mga questionnaires na binibigay mo sa maraming tao. So kailan mo ba gagamitin yun? Syempre, kapag gusto mo makakuha ng numbers. When we talk about numbers, 'di ba, it is quantitative. Halimbawa, ilang percent ba ng mga tao yung mahilig sa milk tea, 'di ba? So, pwede ka pong gumamit ng mga Google Forms or SurveyMonkey. Siyempre, napakadaling i-blast niyan sa social media. No, uso na po yung Google Forms sa survey. Interview. Number 2, direct conversation between researcher and respondents. Yan yung one-on-one conversation mo. So, best po yan pag qualitative research ang gamit mo kasi kailangan mo ng data, no, ng depth insight nila. So, halimbawa, gusto mong malaman bakit hindi na sila bumalik sa tindahan mo. Siyempre, kailangan mo ng one-on-one na tsikahan. Kasi mas malalim na yung mga tanong doon, no? So, kailan mo gagamitin? Kapag kailangan mo na ng bakit doon sa tanong mo. So, kailangan mo na ng qualitative research. Hindi po sapat yung yes or no, 'di ba? So, bakit hindi ka bumalik sa uh, coffee shop ko? Yes, no. Siyempre, di masasagot yun, 'di ba? Kasi gusto mong malaman ano ba yung feelings nila. No, kung gusto mong malaman kung ano yung pinagdadaanan. Charis, kung gusto mong malaman yung point nila, yung dahilan nila kung bakit. So, qualitative research, kailangan mag-interview ka. Okay? Observation, watching and recording behavior, no? So, panood lang, hindi mo sila kailangan kausapin kasi nga observe lang eh. Para hindi awkward or bias, no, sa behavior nila. Halimbawa, 'di ba? Observe customer behavior inside the store. Tumayo ka lang sa tapat ng shop mo, 'di ba? Pansinin mo, pagpasok pa lang, saan ba sila unang tumingin? Sa presyo ba or sa packaging? 'Di ba? Pinapanood mo kung saan pupunta yung customer sa stores, no? Ino-observe mo yung behavior nila, hindi lang yung opinion. 4, focus group discussion or FGD. So, a guide discussion with a small group. So, pag small group, siguro pwede na dito yung 6 to 10 respondents na may moderator, no? Best for exploring opinions and perceptions. So, kailan gagamitin ang FGD? Kapag gusto mong pag-usapan nila ang isang bagong concept, di ba? Hello po, ano pong tingin nyo po sa bagong logo namin? Kasi po, magtatayo po kami ng ganitong business. So, syempre, best yan kung gusto mong malaman ano ba yung perception nila, ano ba yung opinion nila, 'di ba? So, yung group of customers, i-discuss mo po yung product, no? So, ayun siya. Experiment. Manipulating one variable to observe effect. Example, testing two pricing strategies, 'di ba? Halimbawa, price A versus price B. May babaguhin ka para makita mo yung effect. Halimbawa, week 1, ang price mo 99. Sa week 2, 120. Pero nilagyan mo ng freebie. Saan ka mas kumita? So, dapat alam mo kung ano yung mas effective. Mag-e-experiment ka. Diba usually anong napapansin nyo? Ako sa mga milk tea shop or coffee shop, napapansin ko, pag may bago silang flavor, nagpo-promo sila buy one take one o kaya less 50%, mga ganon, para matikman mo. Or yung mga hindi nila mabenta na na flavor, sinisale nila, 'di ba?
So, sabi na po tayo, secondary data collection. Ano naman to? So, they using existing data sources. Ito yung sinasabi na work smart, not hard mode, di ba? Work smart, hindi the work hard. Hindi mo kailangan mag-interview kasi may nag-publish na nun, no? So, ano naman yung industry reports? Halimbawa, dyan yung mga trend report sa Statista. O, ayan yon. Government statistic. Pumunta ka sa PSA para sa census or sa inflation rates. Government statistics. Diba? So, company records. Tignan mo yung past sales ng record mo last year. No? Online database. So, tingin ka. No? So, ano ba yung mga pwede mong example, di ba? Yung government data, mga reports, company records. So, mas mabilis kasi yun, tsaka less effort. Ayun po yung secondary data collection. So, applying appropriate sampling and data collection, syempre kailangan po natin ng step-by-step guide. Hindi pwedeng basta-basta lang, no? So, may logic siya bawat step. So, step 1, identify research objective. So, ano ba yung goal? So, halimbawa gusto mo malaman, 'di ba, kung bakit matumal yung benta. To measure customer satisfaction. So, kung gusto mo daw malaman yung measurement, mag-survey ka, no? Kung yung explanation naman, mag-interview ka, 'di ba? So, ayun po. Use quantitative survey at gumamit ka ng probability sampling. So, step 2, identify target population. Sino ba yung tatanungin? Diba? So, halimbawa daw, yung mga customer in the last 3 months. Halimbawa, yung mga Gen Z na bumibili ng skincare products, eh yun yung tatanungin mo. Step 3, select sampling method. Paano mo sila papipiliin? Diba? May listahan ka ba? O mag-simple random ka na lang. Halimbawa, nasa mall ka lang, kung sino lang yung dumaan. So, pwede ka rin mag-convenience sampling. 'Di ba? Kung may list ka, mag-simple random sampling ka. Pero kung wala kang list, pwede mong gamitin yung convenience sampling. So, step 4, choose data collection method. So, anong tool ba yung gagamitin mo kung kailangan mo ng score na 1 to 5 star survey? 'Di ba? Kung kailangan mo ng 1 to 5 stars, magsusurvey ka. Kung kailangan mo naman ng mga reason nila, kung bakit sila dissatisfy, syempre mag-i-interview ka. 'Di ba? So, ito, magkaroon tayo ng entrepreneurial case example. So, napansin mo, no, scenario, online clothing business. Napansin mo, marami na namang bumibili sa shop mo. Pero, bihira yung bumabalik, no? Mababa yung repeat purchase rate mo. So, sayang yung marketing kung one time, big time lang sila. So, anong research problem mo? Low repeat purchase rate, no? So, research plan. Gumamit ka ng sampling strategy, 'di ba? Gumamit ka ng stratified sampling. Hahatiin mo ngayon yung customer by age group. 18 to 25, 26 to 35, 36 to etc. So, bakit kaya? Kasi baka yung reason ng mga bata ay out of style. Mamamaya out of style ka na, hindi na uso yun. So, habang yung matatanda naman is, ang problema naman nila, hindi accurate yung size mo. Gusto nila yung design, kaya lang yung size mo, hindi pala accurate. 'Di ba? So, magde-data collection ka na, gagamit ka ng survey kasi gusto mo ma-measure yung satisfaction level 'di ba? Mag-send ka ng Google Form link sa lahat ng past buyers mo. Siyempre, iparate mo yung quality, yung shipping speed, lahat na nakikita mo sa TikTok tsaka sa Shopee, 'di ba? Yung presyo, doon mo makikita kung saan ka bagsak na, 'di ba? Yung kailangan mo i-improve. Interview to explore reasons for dissatisfaction. So, pwede mong tawagan or i-DM mo na lang yung top 5 na loyal customer mo, no? Tsaka yung limang one-time customer mo. Itanong mo, ano po yung kailangang mangyari para bumalik kayo sa amin? Or ano ko kayang reason ba't hindi kayo bumili ulit? Yung ganon, 'di ba?
So, this ensures both measurable data and deeper understanding. So, yung survey, yan po yung magsasabi sa'yo kung ano po yung problema, 'di ba? Sa negosyo mo. Pero yung interview, yan po yung magsasabi kung paano mo siya maaayos. Okay po, naiintindihan? So, summary, no? Para hindi po kayo maligaw, lagi niyo pong tatandaan yung limang take away na to, 'di ba? Sampling is key. Hindi mo kailangan tanungin yung buong mundo para lang parang pagtikim lang 'yan, no? Ng isang kutsarang sabaw para malaman mo kung masarap ba yung ulam na niluto mo, 'di ba? Yung sampling inaalaw niya na mapag-aralan mo yung portion na magre-represent sa whole population, no? So, yung probability sampling, yan naman yung fair way. Kung gusto mong maging super pro and reliable po yung results para may apply mo sa lahat or ma-generalize mo, yan po yung gagamitin mo. So, kasi lahat dyan may fair chance na papili, walang favoritism. So, yung non-probability something naman, yan po yung parang pinaka-wise mo na way, no? So, kung nagmamadali ka, maliit lang yung budget mo or exploratory pa lang yung research mo, dyan ka na. Kasi practical siya, no? Cost effective. Pero, kailangan mo aminin na may konting bias pag yan yung ginamit mo, no? So, alignment is everything. Huwag po gumamit ng survey kung ano yung gusto mong malaman. Huwag po kayong basta gumagamit lang ng survey. So, kung gusto mong malaman yung emosyon ng tao, dapat laging match yung data collection method mo sa research objective mo. So, kung numbers ang habol, survey. Kung kwento, interview. 'Di ba? So, quality over quantity. Yung tamang pagpili ng sampling at data method is nagpapataas ng validity. Yung validity, tama ba yung sinusukat mo? 'Di ba? Pag reliability, consistent ba? Yun po yung pinag-uusapan. Consistent ba yung resulta? Kasi sabi ko nga kapag tama ang process, no, magiging kampante ka sa decision making mo sa negosyo kasi hindi pwedeng hulaan lang 'yan, no? So sa research, hindi kailangan perfect agad. Kailangan mo lang ay logical. Basta kaya mong i-justify kung bakit yan yung pinili mong method, okay na po 'yon. So, dun po nagtatapos ang ating discussion and kasama po ito sa finals, midterm. So, ayun lang po, babush. And yung mga pina-activity ko, ayun, ipasa po. See you on Tuesday.